Paputayo na po tayong lahat as we welcome our dear lead pastor, Pastor Herbie Castillo. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on. And makakaupo na po tayong lahat. Ayan. Sabihin nyo nga po, crisis. Tagalog, crisis, no? Crisis. Yung crisis. Dapat ang mas marinig nyo sa sarili nyo, hindi yung crisis. Ang marinig nyo, Christ is. You know, you have to see Christ in crisis. Kasi pag hindi nyo nakita si Kristo sa crisis, ang makikita nyo si Chris Aquino. You know, ang makikita nyo kung ano-anong mga, mga issues, concerns, at mababaliwala po yung dapat talagang makita natin sa panahon ng crisis. And let me tell you, pagdating po sa crisis, pwede kang maging devastated because ng crisis na yon. Pero pag naintindihan mo yung mensahe natin ngayong umagang ito, you will realize na pwede ka palang maging manager sa crisis. Kaya actually, ang topic natin sa mga oras na ito, tinitle lang kung maging manager sa crisis. Yung kung kailan may problema, doon ka pa na-promote, doon ka pa na-elevate, doon ka pa nag-increase, doon mo pa na-realize yung purpose nitong tinatawag na crisis na ito. Yung iba, ang kanilang response, hoarding, fear, panic. Ang response ng ibang mga dumadaan sa crisis, nagwawala, o yung iba nagpapakamatay. Iba pag dumaan sa crisis, hindi nila na-realize na hindi yun ang purpose ni Lord. No, hindi yung mag-suffer tayo pag may crisis. Kasi hanggat nandito ho kayo sa lupa, hanggat buhay kayo, ang tao talagang magiging tao yan na madidisappoint ka. They are not perfect. You will be disappointed by people. At ang sitwasyon ho, hindi mo makokontrol. Ang buhay natin, hindi natin makokontrol. So talagang may mga mangyayaring mga krisis sa buhay natin. Kaya nga, naisip ko talagang talakayin itong topic na ito kasi makaka-relate ang marami. Yung iba nga, hindi naman kailangan ng krisis eh. Halos araw-araw, iba nabubuhay na dyan sa krisis. Yung walang makain, walang pambiling gamot, walang pambayad ng mga bills, parang krisis yung araw-araw. Pero kung maintindihan lang ho natin, na hindi yun ang gusto ng Lord at hindi yun ang plano niya sa buhay natin, maintindihan nyo bakit ko tinitle lang maging manager sa crisis. Na instead na kawawain mo yung sarili mo, makita mo yung sarili mo na pinopromote ka ni Lord. Ang manager kasi, nagmamanage. Kaya ka nga manager, minamanage mo. So kapag may oras ka, manager ka kasi dapat minamanage mo yung time mo. Minamanage mo yung health mo. Minamanage mo yung family mo. Minamanage mo yung sarili mo, yung schedules mo. Dapat manager ka unang-una ng buhay mo. Yan ang unang-una mong i-manage. And then, bibigyan ka ng chance ni Lord para ma-manage mo yung ibang tao. Alam niyo kung bakit iba sa inyo, walang ma-manage na tao? Kasi nga, hindi mo man na-manage yung sarili mo. Paano mo ayusin yung oras mo? Paano mo ayusin yung pera mo? Paano mo ayusin yung kalusugan mo? Yung mga decision making natin, mga words natin. Yung salita natin, minamanage yan. Hindi na tayo basta salita ng salita. Lahat yan, kung matututunan lang ho natin i-manage, hindi kalat, hindi magulo, hindi windang tayo. Kaya sa panahon ng krisis, ang mga tao, lito, tuliro. Kung ano-ano naiisip, maglalasing, magwawala, mang-aaway, maninisi, hindi niya alam, kaya pala ako pinapadaan ni Lord sa krisis na ito para maintindihan ko yung purpose. Kasi si Lord, alam nyo, naintindihan ko na bago niya ibigay ang malalaking mga bagay sa buhay natin, una kanyang palalakihin sa loob. Kailangan mas maintindihan natin yon. May isang istorya na sa Bible, nakakatawa kasi nangyari na sa tatay niya, nangyari na naman sa kanya uli. Kaya doon niyo marirealize why sometimes history been repeated itself kasi nga people are stupid to learn it for the first time. Hindi agad matutunan ng tao nung mangyari sa kanya yon, kahit na nangyari na sa tatay niya yon, sa magulang niya yon, nauulit sa kanya kasi nga hindi matutunan. Ang buhay ho, ang kabuuan ng buhay, alam niyo kung ano, sa isang salita, life is about, for me, it's learning. Yan naman talaga eh. Pag nag-away yung mag-asawa, hindi naman goal yung magkabati lang eh. Dapat, ang matutunan nyo na huwag nang pag-awayan yung issue na pinag-awayan nyo.
yung goal mo, pag nawalan ka ng pera, nalugi ka sa negosyo, hindi yung mabalik lang yung pera o mabalik lang yung negosyo. Yung wag ka nang mawalan at malugi uli. So ang point doon, learning. May natututunan tayo. So hindi ito yung kung sino yung nanalo o natalo. Kung sino yung mas natuto. Yun ang panalo sa totoo lang. Kaya pag pares kayo nagtatalo palagi, walang nananalo. Dapat yung isa matuto na wag makipagtalo. Matutunan na lang niya yung mga bagay-bagay sa buhay na mayroon talagang mga beyond our choices. Hindi mo pinipili, ang gawin mo na lang, matutunan mo nga i-handle. Sa krisis, ang pinakamahalaga, paano mo i-manage. Paano mo natin pangangasiwaan, paghahandaan itong mga problemang dumadating. Sa Genesis chapter 26, verse 12 to 15, tingnan yung nangyari. Si Isaac daw, nagtanim at nakakuha siya ng malaking ani and took a huge harvest. Why? Because God blessed him. The man got richer and richer by the day until he was very wealthy. He accumulated flocks and herds and many, many servants, so much that the Philistines began to envy him. They got back at him by throwing dirt and debris into the wells that his father's servants had dug back in the days of his father Abraham, clogging up all the wells. Sobrang yaman niya, kinaiinggitan na. Tapos, sobrang inggit ng mga tao sa mga prosperity nararanasan niya, yung mga bagay na pinaghirapan niya, tinatabunan nila. Sinisiraan ka, binabash ka, yung pinaghirapan mo, mga hinukay mo, tatabunan nila, sasaraduhan nila, aangkinin nila. Ganyan yung nangyayari. Ito masaklap. Krisis na yung mga kasama mo, toxic na, pati yung sitwasyon at panahon na yun, toxic din. Walang ulan. May alam niyo nung nangyayari itong kwentong ito? Famine. Pag sabing famine, taggutom. Tuyot na tuyot yung lupa. Walang magandang ani. Kaya lang, ano nga pala gagawin natin? Kapag halimbawa ganun talaga yung sitwasyon, natanggal ka sa trabaho, anong magagawa mo? May sakit ka, kung kailan pa naman dun ka pa natapilok. Kung kailan ka pa naman kakanta, dun ka malat, walang boses. Kung kailan ka pa naman, alam mo yun, nagtatiming talaga. Ano magagawa mo? Nangyari na. Yung pag-uusapan natin ngayon. Now, we need to learn how to manage our crisis. Kailangan maintindihan natin, kung nawala na, nandyan na yan eh. Nasira na, nasaktan na tayo, damage has been done. Anong gagawin natin? Yun, kaya nga pag-uusapan natin, paano mo siya i-manage yung sarili mo, ibang tao, yung family, finances, kalusugan mo. Para pag dumadating mga bagay na nawala sa buhay, alam natin, teka, it's never too late. It's not too late. Christ is in the crisis. Sa gitna ng crisis, nandun si Kristo pa din. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Pero kailangan maintindihan nyo itong isang bagay na hindi makita ng marami. Na ano, in every crisis, God is preparing a huge harvest. Pag dumadaan kayo sa matinding problema, handa nyo yung sarili nyo. Ibig sabihin, mukhang may malaking harvest na mangyayari. Mukhang may business na magpuputok. Mukhang may source of income na dadating na additional. Mukhang mapupromote ako. Mukhang may magandang ginagawa ang Diyos. Dapat ganun ang mindset. Pag nawalan kayo, mas maraming paparating. Pag nasaktan kayo, mas merong tinuturo si Lord. So sa bawat crisis, ihanda nyo na yung sarili. Tingnan nyo itong verse 12, 26. Isaac planted crops in the land. Kailan yan? Nung time na walang ulan. Nung time na tuyot yung lupa. Ang ginawa ni Isaac, nagtanim. Alam niyo kung ano sabi ni Solomon, pinakamayaman tao to ha. Sabi niya, huwag niyong palaging tinitignan yung sitwasyon. Huwag niyong palaging tinitignan yung hangin, yung ulap, bago kayo magtanim. Pag yun palagi aasahan mo, hintay mo munang gumanda yung panahon bago ka magtanim. Sa atin, tinuturuan tayo na huwag palaging nakadepende yung decision, action natin sa mga tao tsaka emotions mo. Lagi nakadepende sa ibang tao, sasabihin nila, iisipin nila. Pag di sila pumunta, hindi ka rin pupunta. Pag wala silang sinasabi, hindi ka rin magsasalita. Huwag nang dinidepende palagi yung pagtanim mo, lagi nakadepende sa situations, environment. Sabi ni Solomon, those who harvesting and always observing the weather will never get anything. Minsan alam nyo kung ano gawin nyo? Kese hodang ano iniisip mo, basta ito yung gagawin ko. Yung iba, alam mo, hihintayin mo talagang magkandaluhod sa pagpamakaaway tao bago magpatawad. Kung pwede naman magpatawad kahit di nagsasorry. Yung iba, bago magbigay, talagang kailangan lumuhod ka muna, makiusap bago siya bigyan. Baka pwedeng wag na makiusap na, bigyan mo na. Ibig sabihin ito,
your decision and action are not based always on people. Na yung gagawin nating mga pasya ng buhay natin, hindi palagi nakadepende pa sa iba. Ano, ba't hindi nagbibigay? Lagi nasa isip niya, magbibigay ako pag maraming-marami na akong pera. Lalong hindi ka magbibigay pag maraming-marami ka ng pera. Kasi iisipin mo yung mga gabibilin mo kagad. Kasi nung maliit pa nga lang pera mo, hindi ka makapagbigay, makunat ka pa sa belekoy. Kulang na lang, tiyane, bago mo mahugot yung piso, tinatsani mo. Kaya pag hindi ka naintindihan mo na this is totally outside world, dapat it needs to be on the inside of you. Yung decision making natin. Si Isaac, ng taong din yun, nagtanim siya sa lugar na yon. Anong nangyari? Naging masagana yung kanyang ani. Bakit daw? Pinagpala siya ng Panginoon. So ito yung katotohanan ho. I-take notes nyo ito. God allowed crisis to come in order to release our management ability and untap our potentials. Ba't pinayagan ng Diyos? Para matutunan mo na mag-manage. Magkaroon ka ng ability kung paano mo pagkakasyahin yung konti. Kung paano mo pagtitiwalaan yung hindi mo alam kung saan manggagaling. Tinitignan ni Lord, how are you going to manage your emotions? Paano kung halimbawa dating 5 kayo, 1 ka na lang? Dating 2 kayo, 1 ka na lang? Dating may kasosyo ka na wala? Dating ang budget mo 30,000, naging 15,000. Tinitignan ni Lord, how can you trust me? And how can you manage your ability? Pagdaan natin doon, alam nyo kung anong mangyayari? Yung mga potential natin really to release, to do, to say things, to think. Ang isip pa naman, mas lalong nagwo-work pag problematic. Pansinin nyo, pagka halimbawa ang dayong pera, hindi masyado nag-iisip yung utak. Pero pag wala kang pera, may problema ka, madaming challenges, yung utak mo nag-iisip ng gusto, nagwo-work lalo. Ganun talaga yun eh. Parang sinasabi ni Lord, ngayon mo i-release lahat ng mga brain juices na yan. Ngayon mo i-release yan. Ngayon ka mag-isip na mag-isip. Kaya lang, huwag ka naman sobrang isip ng isip. Minsan iba sa inyo, nag-o-overthink. Nag-o-overthink na. Hindi yun ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, ma-untap mo yung potentials, ma-manage mo yung ability. There was famine in the promised land. Pero guess what? Hindi lang sa panahon ni Abraham, pati sa panahon ni Isaac. Imagine, may problema nung time niyang tatay niya, pwede niyang maging excuse. Pero nangyari, like father, like son, pero hindi palagi Hindi palaging like father, like son. Hindi palaging experience is the best teacher. Iba-iba yan. Minsan yung tatay magkaiba doon sa anak eh. Minsan, ang bait-bait ng tatay, nuknukan ng yabang ng anak eh. Pero minsan naman, di ba, napakabait ng tatay talaga, pero kontra doon sa anak, magkaiba. So, hindi palaging like father, like son. Pero dito, kung ano yung naranasan ni Abraham, na tagtuyot nung time na yon, tapos sabi ni Lord, huwag kang aalis, diyan ka lang, magtiis ka lang ng konti pa. Alam mo ginawa ng tatay? Umalis. Pero maintindihan mo rin naman, Kasi minsan ginagawa mo isang bagay kasi alam mo may mga taong nakapalibot sa iyo eh. May papakainin ka, gagawa ka. Kaya nga ito eh. Hindi ko muna pe-pressure ka na, tatakbo ka agad. Minsan kailangan mo lang muna, i-hold mo muna yung sarili mo. Baka pwedeng kailangan mo munang magtiwala. Mag-intay muna ng konti. Some of you are called to stay a bit longer. Baka iba sa'yo ginagawa lang, stay muna sa relationship. Huwag munang gagawa ng kung ano-ano. Huwag muna magdi-design. Huwag muna kayong resign. Huwag kayo alis sa trabaho. Lalo ngayon, hirap mag-apply, Iba mayabang, konting nasa pagsabihan lang ng konti, nabigyan lang ng memo, magre-resign. Hindi mo alam pagka, mahirapan ka na. Lalo pagka nagkakaedad ka na. Ang hirap humanap ng trabaho. Baka iba sa inyo, tiisin mo lang, pastor, ang hirap. Kaya nga, konting tiis lang, baka dun ka ibe-bless ni Lord. May famine, pag sabing famine, taggutom sa promised land. Promise yun pero may taggutom. Yan yung lugar na sinabi ni Lord, magiging okay ka eh. Tandaan nyo, pag may maganda kayo naririnig na preaching na magiging okay, hindi ibig sabihin nung talagang mamaya, okay na. Akala ko ba, ang ganda ng preaching ni Pastor, ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Natural, hindi naman lahat, automatic. Genesis chapter 26, verse 1. There was a famine in the land as bad as the famine during the time of Abraham. Ano ginawa ni Isaac? Pumunta kay Abimelech. Si Abraham, nung sinabi ni Lord, Abraham, huwag kang aalis. Alam niyo ginawa ni Abraham? Si Abraham, go down to the Egypt in times of crisis.
Pumunta si Abraham sa Egypt, wag na daw aalis. Alam nyo, si anak ganun din. God told Isaac to stay in the land. Wag pumunta sa Egypt. Ano ginawa ni Isaac? Verse 2 hanggang 3. The Lord appeared to Isaac and said, do not go down. Ang linaw no, no? Hindi yan confusing. Sabi niya, wag kang bababa papuntang Egypt. Ano ginawa niya? Pumunta pa rin. Sabi sa kanya, don't go down, do as I tell you. Live here as a foreigner in this land. I will be with you and bless you. I will confirm that I will give you all these lands to you and to your descendants. I promise. Pero pinangako ko to kay Abraham, gagawin ko din sa iyo ito. Nag-failed na si Abraham, sana matuto ka na. Pero how many of you? No, nag-failed yung mga tatay natin, mga lolo natin, pero inuulit na naman natin same na pagkakamali. Ganun pa rin, hindi tayo natututo sa pagkakamali ng mga nauna sa atin. Kaya ang nangyayari tuloy, si Lord, hindi nagkukulang. Kaya lang, hindi lang tayo nagbabago. Yung iba ganitong iniisip. Kailangan umalis sa isang lugar para ma-bless. Minsan, hinahanap nila yung isang blessing na dapat nasa tao na sa lugar. Gusto kong sabihin sa inyo ho, na ang blessing wala sa lugar, wala sa tao. Ang blessing nasa Diyos. Why? God's blessing stays where God stays. Alam niyo kung nasaan ang blessing, kung saan nandun ang Diyos. Yung iba akala, naku, kailangan kong makaalis ng tundo. Kasi hanggat nasa tundo ako, hindi ako mapapagpala dito. Ha? Ang dami kong kakilala ho ng mga taga-tundo, pinagpapala ng Panginoon. Alam ni Lord yung mga lugar na kung saan kayo lumaki. Alam ni Lord yung mga lugar, yung kuweba nga na kung saan nagtago si Elias, si Elijah, nagpapadala yung ibon ng karne sa bibig. Nahahanap pa din siya. Tayo din. Alam ni Lord yung address ng bahay nyo. At ang blessing ho, wala sa lugar. Iba ang pangarap yata ganito Kasi alam ko, hindi talaga ako pagpapalain dito pag ako nakapag-abroad. Yung iba, alam nyo, iniisip, pag yung anak ko nakapagtapos ng pag-aaral dyan, ang aahon sa amin sa kahirapan, na-jaundice ng maaga. Hindi kanya naaahon sa hirap. Yung expectations mo, nawala. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa kasi nga, wala naman sa tao yung blessing. Okay? Nandun kay Lord ang blessing. Siya yung blesser. Yun yung unang ating hanapin sa totoo lang. Kaya pag dumadating na yung matitinding krisis at problema, alam nyo kung anong unang-unang yung hilingin kay Lord? Hilingin nyo sa Panginoon. Ako at ngayon sa totoo lang pag nagdadasal ako, hindi na ako nagdadasal na pagpalain ako ng Panginoon Ang hinihiling ko sa Panginoon, Lord, pagpalain mo yung mga taong nasa kapalibot sa akin. Matik na kasi alam ko naman pagpapalain ka ni Lord pero yung mga tao, kaya ang magandang declaration, hindi Lord bless me. Maganda, Lord, I am blessed to be a blessing. Kaya lang iba sa inyo, pag kami offering, kahit sabihin lang, di pa sinasabi, kaya hindi na be-bless lalo. Sasabihin mo na nga lang, ayaw mo pang sabihin. Sabay-sabay, sabihin nyo nga, ako ay bless. Ano yung kasunod? Dapat lagi natin tudugtong yun na ako ay blessing din sa iba. Alam niyo, idasal niyo kay Lord, itong tatlong bagay ito. Number 1, Lord, i-bless mo yung mga tao. I-bless ka ni Lord. Para ikaw yung gamitin. Pangalawa, Lord, lakihan mo yung kapasidad ko na matanggap yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay ko. Enlarge my capacity to receive. Pangatlo, Lord, let you be always the center of everything sa buhay ko. Para hindi ka yayabang pagka meron ka na. Hindi ka naman manunumbat pag sadsad ka na. Kasi alam mo, sa taas sa baba, nandun lagi si Lord. Sentro. In the midst of doubt and fear and sin, lagi nandun si Lord. Amen? Eto gusto kong hilingin ninyo pag may problema. Bright idea. Why? Because God will give us bright ideas in times of crisis. Alam niyo, nung pandemic, maraming mga nanagana. Iba, doon nagpaggawa ng bahay. Doon nakapagbili ng sasakyan. Doon nakapag-start ng negosyo. Kailan? Nung pandemic. Why? Nagkaroon sila ng mga bright ideas. Yung iba, sinisi yung pandemic, kaya hindi naka-move on. Pero yung iba, nagpasalamat kay Lord dahil nung magka-pandemic, doon pa yumaman. Doon pa sumagana. Alam niyo kung anong dapat hinihiling natin kay God? Bright ideas. Pag may krisis, huwag kayong humingi kaagad ng lusot. Lord, tanggalin mo itong krisis. Ang una mo, Lord, bigyan mo nga ako ng idea paano kaya ito gagana.
Sa iba, maraming namamatay, pero nung alam nyo, yung mga may-ari ng punerarya, sikat na sikat ng mga time na yon. Pag nawawala ng tubig, lalong putok na putok yung mga tindahan ng mineral water. Yung problema nyo, pagkakakitaan ng iba. Why? Because of the bright idea. Alam nyo, binigay kay Lord, kay Isaac, verse 12. When Isaac planted his crops that year, kailan ba yung year na yun? Yung year na kung saan may kahirapan. Pero sabi ni Lord sa kanya, magtanim ka. Kaya pagka kayo nahihirapan, unang gawin mo, magtiwala, pagkatapos magtanim. Ano yung magtanim? Mag-release. Mag-release ng oras, mag-release ng pera, mag-release ng sama ng loob. Basta puro pagbibigay ang nasa isip natin pag may krisis. Baligtad rin yung nangyayari kasi pag may krisis ang iba, nag-iisip ko ano yung makukuha niya. Pag may krisis, mag-isip kayo kung ano yung mabibigay nyo. Naku, lalo kayo pagpapalain ni Lord. Ito yung nangyari sa kanya. Nang taong din yun, nagtanim si Isaac sa lugar na iyon. At nang masaganang kanyang ani kasi dahil pinagpala siya ng Panginoon. Ito po yung gusto kong sabihin ninyo. Isipin ninyo itong bagay na ito. Pag may problema kayo, pwede ba wag na wag niyong gagawin ito? Ang ginawa ng ibang mga tao, na in times of crisis, si Isaac, alam niyo kung ano ginawa? He didn't sit down and wait till the crisis ends. Yung ibang gagawin, pag may problema, magmumukmok. Magmumukmok. Alam ko sa panahon ng tagtuyot, hindi panahon yung mukmok. Dapat pukpok ng pukpok, tsaka suntok ng suntok. Pero actually, pagka may mga panahon ng tagtuyot, ang pinakagagawin, huwag kayong magmukmok, huwag kayong magkulong sa kwarto. Huwag kayong umiyak doon. Yung iba, alam nyo kung ano, maninisi. Maninisi, pagkatapos ito masaklap. Hindi sisisihin yung iba, sisisihin yung sarili. It's my fault. Kasalanan ko to. Wag ho. Wag. It's time to get out. It's time to move on. It's time to start all over again. Amen? Pag may krisis, huwag kayong umiyak sa huwag kayong huwag niyo abahin kawawain ng sarili niyo. Magdasal kayo. Iba maalam niyo ganito. Yung masaktan kayo, hindi niyo naman talaga maiiwasan because pain is inevitable. Unavoidable yan. Pero yung misery is a choice. Nasasaktan ho ba kayo? O hindi mo maiwasan yan, pero pagka halimbawang lagi mo na lang sinasaktan yung sarili mo, sinisisit, nag-iiyak ka na, hindi ka na nag-move on, choice mo na yon. Problema mo na yon. Alam niyo ginawa ni Isaac? Nung time na may crisis, imbis na sisihin yung sarili magmukmok, ang ginawa niya, kahit para pag tinitignan mo yung sitwasyon, pero anong gagawin ko? Kasi naman, alam niyo ba, mas okay na may gagawin ka kaysa wala kang gagawin. Kung magkamali ka man, at least may ginawa ka. Yung iba, walang ginawa, kaya hindi malaman tuloy, tama ba o mali? Wala ka namang ginagawa, paano malalaman kung tama o mali? So better to do something than do nothing. Ang ginawa ni Isaac, nagtanim. Isaac planted in faith in times of drought. Paggutom nung time na yon, walang kasiguruhan, pero ang ginawa niya, sige, kahit hindi ako sure sa kakalabasan nito, at least magtatanim ako. Naniniwala ako, Lord, basta ako magtatanim, magre-release ako, pagpalain mo. Yung mga bagay na binibigay sa inyo ng Panginoon, minsan alam kong gipit na gipit kayo. Minsan alam kong hirap na hirap kayo. Pero yun yung perfect time para yung hawak mo itanim. Isid. Alam niyo pag nakita ni Lord, tulad ng babae, hindi napapansin yung example ni Lord, lagi naman ganun eh. Yung babaeng mag-ina na mamamatay na, konti na lang yung ulangis at saka arena, sabi ng Panginoon, ipakain mo sa propeta. Yung widow na babaeng balo, na 2 mitas na lang, barya na lang ang meron siya, ibinigay niya pa sa Panginoon. Lahat naman ng mga istoryang yan, puro ang tinitignan ni Lord sa atin, yung seed na hawak mo, dapat alam mong itanim. Ano ba maganda sa buto? Itanim. Yung iba, hawak lang. Ayaw itanim. Pag kumain kayo ng mangga, laman lang, wag pati buto. Yung ba yata, pag kumain ng abukado, pati buto ng abukado, nilulunok. Hindi, tinatanim ho yung buto. Sa bawat pera na tatanggap sa inyo, alam nyo ba, lahat ng pera may buto? Yung mansanas, pag nakita mo yung buto niya, hindi mo ka mansanas, pero believe me or not, sa loob ng buto na yon, mansanas yun. Mansanas yun. Yung abukado, pag nakita mo, hindi siya mukhang abukado, pero trust me, pag yun na itanim, magiging abukado yun na marami.
Yung perang mga hawak nyo, trust me, maaring hindi mo kang bahay, hindi mo kang matrikula, hindi, pero pag yun natanim, nagpo-provide yung lahat ng mga bagay na kinakailangan natin. Kasi buto yun. Ang ginawa ni Isaac, in times of crisis, he sows seeds. Alam nyo kung anong katotohanan? Meron talagaong harvest sa bawat tanim. There was a huge harvest waiting for us in times of crisis, famine, or El Nino. Pag meron na kayong mga natanggal kayo sa trabaho, wala na kayong kliyente, nagkandalugi-lugi, nagkasakit pa, magsimula kang magtiwala tapos magtanim. And then mangyayari, it will be a huge harvest. Ang laki ng kalalabasan. Paano ba magtagumpay sa crisis? How to thrive in times of crisis? Una, you need to learn to invest in our faith. Pag hindi ka nag-i-invest sa pananampalataya, halimbawa, lagi mo hindi, magtatanim ako pag maraming na. Walang faith doon eh. Hindi, sige, susugod ako dyan, pag sureball na, walang faith doon. Gagawin ko yan pag alam kong kitang-kita ko na yung balik. Walang faith doon. Gawin mo kahit walang kapalit. Magmahal ka kahit di ka mahal-mahal. Gawin mo lang kahit hindi sa'yo pinapagawa. Yung iba, alam nyo kung ano, ba't ko gagawin? Hindi naman ako pinapagawa. Yun nga, lagi tayo nag-iintay, nag-utusan muna tayo bago natin gawin eh. Pag inuutos naman, ayaw pa rin gawin. Kaya alam nyo kung ano gawin nyo na, by faith, mag-invest kayo. Invest in faith, in love, in forgiveness, in money, in giving, in time, in efforts. Hindi kayo pinaglilinis at pinaghuhugas ng pinggan, ikaw na maglinis at maghugas ng pinggan. Naalala ko, pinanood namin ni Charlita kahapon. Sabi nung tatay, nag-aaway yung mga anak eh. Sino maghuhugas ng pinggan eh? O gusto nyo bang walang maghuhugas? Opo, o sige, kumain kayo sa lamesa. May lamesa sila, yung pansit canton nila pag sa lamesa, isa-isa. Pero walang pinggan. O yung lamesa, huhugasan nila, malaki-laki yun. Ayaw nila maghugas ng pinggan. Alam nyo, pag may mga bagay na hindi sa inyo pinapagawa, kayo gumawa. Investment yun sa faith. Tapos, learn to follow the leading of the Holy Spirit. Kailangan maintindihan natin yung leading ni Holy Spirit. Ibig sabihin, minsan, may mga bagay na ang hirap pagkasyahin sa isip natin. Pero dahil yun sinasabi ng kutob mo, ni Espiritu Santo, gawin mo na lang. Sundin mo, magugulat ka, ang laki ng blessing na kapalit nun. Learn to manage our crisis. Pag nakita nyo sadsad na kayo, na-scam kayo, naloko kayo, nasaktan kayo, ang gawin nyo, alam nyo tawagan mo yung buong pamilya, punta kayo sa isang kwarto, magdasal kayo, umiyak kayo, pagkatapos yung umiyak, wala nang emotional, meeting kayo, o ano ngayon gagawin natin? Magkano naloko sa atin? 500,000. O paano natin gagawin ito? Anong aanoy natin? Nag-uusap-usap kayo, minamanage nyo yung crisis, not emotionally, but spiritually. Kung mag-spiritual, pinag-uusap-usapan nyo, wala nang sisihan. Huwag na kayo mag-isip ng kung ano na ba, magpapakamatay ako. Huwag nang maarte pang ganun eh. Hindi naman mababayaran. Pag nagpakamatay ka, gastos na naman, ataol, biskwit, kape. May utang ka na nga, gagastos pa rin naman sila eh. Di ba? So wala din. Ano lang gagawin nyo? Manage your emotions. Kung crisis emotionally kayo nung time na yon, i-manage nyo. Kung financially crisis ang dumating, i-manage nyo. Tignan, paano tayo mangungutang muna, paano tayo maglo-loan, and then sabay-sabay nating babayaran ito. Mag-uusap-usap. Hindi magsisisihan. Sabi mo sa katabi mo, wala nang sisihan. Alam niyo, resulta ng following the leading of the Spirit? Ang naging resulta, hindi naman kasi si Isaac, hindi naman talaga niya nakitang perfect condition, magandang magtanim, maganda lupa, mataba lupa, drought nga, wala ngang ulan. Pero naramdaman niya, parang kailangan kong magtanim para may anihin. O yun na. Ano nangyari? Si Isaac, nag-reap, umani 100-fold. Kailan? Hindi after 2-3 years. The same year. He reaped a huge harvest. Alam niyo, nagtrabaho ka, ang ina-expect mo, dadating tayo malaking breakthrough pagkatapos ng ilang taon, pero dumating nung taon din na yon. Ano yung nangyari sa kanya? He became richer and richer until he became very wealthy. Until he became very wealthy. Ganun ang naging level ng ni Abraham, ni Isaac. Dahil nilid siya ni Holy Spirit, yumaman. Nung mayaman na siya, pinayayaman pa.
At nung pinayayaman na siya ni Lord, naging grabe. Masagana na yung buhay niya. Tignan yung level ng Isaac, ng blessing ni Isaac. Genesis 26:13. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Alam niyo kaibahan ng rich at wealth? Yung rich, meron kang pambili. Yung wealth, nagagawa mo yung gusto mo sa binili mo. Di ba may mga tao naman, may pera, kaya naman bumili ng pagkain, kaya lang walang gana. May mga tao naman, may pera, kayang bumili ng bahay, kaya lang putol ang paa. May mga tao, may pera, makakagawa naman magpunta ng Disneyland, kaya lang bedridden. Ang wealthy, kaya mong gawin yung mga bagay na gusto mong magawa sa buhay na ito. Kaya kung palakpak nyo ngayon yung mga kamay, nakapakayaman mo, no? Kasi hindi nakakapalakpak yung iba, kundi pingkok, komang, comatose. Abay, komang, nakakapalakpak pala yun, no? Nakakapag-drums pa nga iba, eh. Pero, yung mga may diferensya, wala, ang hirap gawin nun. O, tingnan nyo to, he became very rich. Pangalawa, his wealth continued to grow. Ito yung pangatlo, he became very wealthy. Very wealthy. Alam niyo bakit po? May tatlong uri ang tao. Una, yung poor people. Sino ba yung mga poor people? Those who always look for money. Tama mo sa katabi mo, naghahanap ka ba ng pera? Mahirap ka talaga pag gano'n. Those who look always for money. Yung palaging ang tanong, nagiging Koreano. Sama ka? Bakit? Meron ba Korean? Laging meron ba Korean? Ang pangalan John Michael. Nandyan pag may kailangan. Ibig sabihin, poor people yon. Ito yung second people. Yung mga rich people. Those who always look for something to buy. Daming pera, no? Lagi naghahanap, ano kaya mabili sa 20 pesos ko? Baka korneto, kulang na rin. Pag marami kang pera, 25 na pala ngayon. Pag marami kang pera, mayaman ka kasi naghahanap ka na something to buy. Pero ano yung mga wealthy people? They're always looking for business to invest. Naghahanap ng tao na pag-i-investan niya ng oras, ng panahon niya, ng pera niya, ng pagmamahal niya, wealthy people yon. Ang hinahanap, tao. Ang hinahanap, lugar, kung saan magiging contributor or supplier siya. Wealthy people yon. Pero pag naghahanap ka ng mahuhut-hutan, poor people. May mga tao, alam niyo, ang hinahanap lagi, yung mahihingan. Kaya ang team song niya, ang buhay ng Kristiyano ay kalabit penge. Yung naghahanap palagi ng mahihingan, dadating tayo sa punto na tayo naman ang magbibigay. Amen? Alam niyo, in times of crisis, si God preparing us a wide open space to flourish. Nakita ko, nung time na wala pa tayong malaking church, kung nakarating kayo dati sa dati nating church, yung unang-una nating church, garahe. Garahe talaga. Si Aileen ang noon, tanda-tanda ko, sabi mo nun, Lynn, classmate namin sa Aileen Benaflor, nun, judgmental yon. At in-invite namin siya noon, sabi ni Aileen, nung tinanggal na yung mga kortina, ay parang nahubaran. Ewan kung matandaan mo yung Lynn, kasi garahe yung talyer nung time na yon. Kunokobera namin ng mga kortina, pagkatapos ng service, tatanggalan mo talaga. Pero maliit, mga 50 people lang kasya. And then nalipat doon sa But we sow seed, time, effort, money, responsibility, love, patience, and prayer. Tanim lang ng tanim. Unti-unti. Unti-unti yung maliit, napunta ngayon saan? Doon tayo sa warehouse, sa Villamor, compound. Diba para tayong mga nasa sauna noon? Naliligo, pati brief mo basang-basa. Ng pawis, sobrang init talaga. Tapos yung kitchen, nasa loob ng church. So halimbawa may praise and worship, piniprito yung galunggong. Nagtitingin sa likod yung mga tao eh. Kasi nandun yung papakain sa mga jubilant, sa senior. Umaalingasaw talaga, umaamoy. Anointing nga, hindi anointing. But we keep sowing our seeds, our time, our effort. Alam mo ginawa ni Lord, binigyan tayo ng huge space. May parking area pa tayo, kasya yung mga motor. Oh. Anong gagawin natin ulit yan? Seed ulit. Time ulit for seeds of time, love, efforts, patience, generosity. Lahat na ito, anong next time na gagawin ni Lord? Bibigyan niya tayo ng mas malaki pa dito.
Why? Because in times of crisis, God is preparing us. Kaya kung ang sikip ng bahay nyo ngayon, alam nyo ba't kayo masikip? Lahat kayo kuripot. Totoo. Kung ba't ang sisikip? Why? Ayaw magbigay ng space. Lagi konting akin to. Konting yan, maghaharang ka ng kung ano, konting ito. Laging ganun Pamigay nyo yan. Yung mga kama nyong inaaway-away nyo, doon kayo sa lapag, siya sa kama. Next time, magkakaroon ka ng sariling bedroom. Yung lamesang ayaw mong ipagkatiwala sa iba, lahat na lang ng ulam, nakakandado, may shield, may ano pa. Buksan mo, bayaan mong kupitin ng iba. Pag panis yun, bubula bibig niya. Pero laging give. Next time, may sarili kang kitchen. Kaya lang iba, alam nyo, hindi maibigay yung konti. Hindi maibigay yung konti. May galunggo nga, pinuha yung ulo, binigay yung ulo, kanya yung katawan. Alam nyo, gawin nyo sa mga masisikip, sa mga maliliit, give it away. Pag natutunan natin ang gagawin ni Lord, yung tanim na yan, bibigyan tayo ng wide open space. In times of our success, alam nyo kung ano problema? Pagka nagsasucceed ka na, may progress na, not everybody will happy. Hindi lahat magiging masaya. Subukan nyo, di ba? Kumita ka ng konti, na-promote ka ng konti, may maririnig ka sa ibang tao. Yabang naman. Di ba, bago yung motor mo ay China. Lahat na lang nakikita. Meron silang nakikita. Why? There are some who will be envious. May maiinggit. There are some who will be insecure. And there are some who will be cloggers. Ano yung cloggers? Yun yung mga nanghaharang. Yan yung naninira, nambabash. Alam mo ginawa ni Isaac? Hindi ko nababasahin yung verse, wala na tayong oras. Doon sa tuyot na lugar na yon, ginawa niya, naghukay. At yung hinukay niya, tiyempo naman. Sa ating tiyempo, pero kay Lord, led yun ni Lord. Sa iyo, ang galing na tiyempo, hindi. Kala mo lang na tiyempo, pero hindi mo alam, plinano na yun ni Lord a long time ago. Sa kanya, paghukay niya, may sumambulat na tubig. Fresh water. Siya lang ang may ganon. Pero of all those people in the desert, siya lang may oasis, may balon, tapos yung tubig, fresh. Alam nyo, ginawa ng mga tao, inangkin. Amin yan. Amin yan, lupa namin yan. Alam mo, ginawa ni Isaac? Hindi nakipagtalo. Hindi nakipagtalo. Ang ginawa ni Isaac, okay, sige, let's move on. Lipat sila. Naghukay na naman doon. Nung maghukay, ayan na naman. Ayan na naman. Meron na namang opportunity na blessed na naman. O, alam niyo yung mga tao, nagtalo-talo na naman doon. Pinagtalunan yung lugar na yon. Yung unang inangkin, pinangalanan niyang Ezek. Ibig sabihin, arguments. Tingin kayo kay pastor. Pag kayo bine-bless ni Lord, tapos may mga tao huwag na kayo makipagtalo. Huwag na kayo makipagtalo. Di pangalawa, alam niyo ginawa niya yung pangalawa. Yun na naman. Inaangkin na naman. Alam niyo ginawa ni Isaac? Nag-move on. Sabi ni Isaac, okay, sige. Let's move on. Let's forget it. Sige, kanya na yan. Saksak niya sa baga niya yan. Kanya na yan. Let's move on. Alam niyo sa pangatlong pagkakataon, binigyan siya ni Lord. Tinawag niyang Rehoboth. Why? Yung pangatlo na yon, ang binigay sa kanya ni Lord, open space. Ang laki. Ang laki nung binigay sa kanya ni Lord. Anong pinakamagandang attitude ni Isaac? Isaac was not easily discouraged in the midst of the cloggers. Huwag ho kayong panghihinaan kagad ng loob pag nawala yung pagkakataon sa inyo. Hindi ka na-promote, hindi ka natanggap, hindi ka nakuha, hindi mo nakita, hindi kumita. Huwag ho kayo kagad maiinis. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Huwag kaagad kayong tatalikod. Ba't ganun? Kapapasok ko lang, walang kinikita. Papasok lang, napalabas ka agad. Hindi pa nga nagsisimula, tanggal agad. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Alam nyo gagawin nyo, just move on. Si Isaac, after that, tinakban ng iba yung pagkakataon, di hukay lang uli. After tinakban na naman, edi move on lang uli. Alam nyo kung anong gagawin nyo? Palagi lang kayo mag-move on. Si Isaac kept on moving. And he kept on digging.
Hukay lang ng hukay. Wala lang susuko. Alam niyo kung bakit to? Hindi kayo susukuan ni Lord. Until Isaac kept on discovering new fresh water. Lagi siya naghahanap, ano yung bago? Ano yung bago? Palagi kayo maghanap ng mga bagong idea. Maghanap kayo palagi ng mga things na i-consider natin. Ano yung susi? Never stop looking for new opportunities in times of crisis. Pag kayo nalugi sa negosyo, huwag kayo sumuko. Sabi ni Bo Sanchez, nalugi siya ng 16 na beses. Sa mga negosyo natin, lugi. Daming beses na nalugi. Bago niya nasulat yung True Millionaire. Bago siya naging milyonaryo, ang daming lugi. Ang dami. Pag nalulugi ho kayo, nasasaktan, nagkakamali kayo sa mga decision making, huwag kayong sumuko. Hukay lang uli, hanap lang uli. Pag nawalan kayo ng pera, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yung pera, kikitain uli yan. Okay, pwede ba? Huwag kayong makipagpatayan, huwag kayong makipagdimandahan masyado. Huwag kayong masyadong laging, Pastor, hindi binayan 30 pesos ko, papatulfo ko siya. Huwag na masyadong ganun. May stress ka lang. Minsan alam nyo, ang gagawin nyo lang, let go, move on. Why? God is preparing a Rehoboth. Ano yung Rehoboth? A wide open space for us to flourish. Ang bibigay sa atin, Lord, pagkakataong malaki. And you will become unstoppable in times of crisis. Magiging tayo kahit ang daming problema, ang hirap tayong pahintuin. Ang gagawin ni Lord, i-develop niya yung management ability in times of crisis. Let me close in this. Tingin kayo kay Pastor. Tapusin ko na po. Di ba pinangakuan ng Lord si Abraham? Sabi Lord kay Abraham, Abraham, stay ka lang dito. Stay ka lang. Habang nag-i-stay si Abraham dun sa lugar na yon, hindi sumunod si Abraham. Lumayas. Tapos, inintay ni Lord yung pangako niya na matupad. Kanya sa anak. Isaac, tatay mo, pumalpak na, ha? Sana matuto ka na. Stay ka lang. Ano ginawa ni Isaac? Lumayas na naman. Tumigil ba si Lord? Hindi. Kahit tumatalikod tayo, humihinto tayo, si Lord, hindi ka tatalikuran, hindi ka hihintuan. Sumuko ka na nga, hindi pa rin sumusuko si Lord. Alam niyo ginawa ni Isaac? Huhukay, may matatagpuan na blessing. Tatabunan. Lalayo. Huhukay, may matatagpuan na naman na blessing. Lalayo. Hanggang na alam niyo yung huling-huling paglayo niya, itong napunta siya sa Rehoboth. Sabi ng Bible, from Rehoboth, ang ending niya, Beerseba. Sabihin niyo nga, Beerseba. Iba tining beer ba siya? Hindi, Beerseba. Alam niyo yung Beerseba, kung ano? Yung Beerseba, yun yung lugar na pinangako ng Panginoon kay Abraham. So, ang ending ng istorya ni Isaac, kakasunod niya, kakamove on niya, ang ending sa pangako din ni Lord. Amen? Alam niyo ang magiging ending niyo, basta sunod lang ng sunod. Sunod lang ng sunod, ang magiging ending niyo, blessing pa rin kayo sa ibang tao. Ang magiging ending nito, all things will work together for good. Ang magiging ending, papasalamatan mo si Lord at sasabihin mong, buti na lang, hindi ako sumuko. O pwede ba, sabay-sabay tayo, sabihin nyo nga, buti na lang. Hindi ako sumuko. Maaring napagod ka, pero hindi ka sumuko. Amen? Everybody stand up. Sabay-sabay tayo, awitin natin tong songs na ito as our love song to Jesus. Come on, church. All my words fall short. I've got nothing. I got nothing new. How could I express All my gratitude. all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise
I have. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, and I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I got one response, I've got just one move. I got just one move, with my arms stretched wide. I will worship. I will worship you. Sabay-sabay tayo. So I throw up my hands, praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Every head bow and eyes closed. Panginoon, sa oras pong ito, whatever crisis that we are in today, either finances, health, emotions, relationship, anumang mga krisis o problema ang hinaharap po ng mga taong nakakapakinig ngayon, Lord. Today, we pray, Lord, help them to move on. Help them to trust and to plant the seed. To release, Lord, to release it. Today, I pray na sa kadang mga taong magbabash, hindi maniniwala, mananakit, we will just move on, Lord. Help the people not to argue but to move on. Give them the strength and the courage not to argue with life or with people. Pero matutunan namin lahat, Panginoon, ang mag-move on. Ang patuloy pong Ama, magtiwala lang ng magtiwala na in-order mo yung aming mga steps, yung aming mga hakbang. Ginaguide mo kami sa tamang direction, Lord. Divinely orchestrating, Lord God, the paths that we are walking. And I pray, Lord Jesus, na sa bawat mga hakbang na ito, nakasama ka namin, madala kami sa isang opportunity, huge, wide open space. Mas malaki pang mga pagkakataon, Lord. Magandang mga pagkakataon. Kahit na na-miss namin ang una, na-miss namin ang pangalawa, Lord. Hindi namin nakuha agad. Pero alam namin as we move on with you, as we walk with you, Jesus, papunta kami sa tamang direksyon ng buhay. Lord, today, we pray, Panginoon, sa bawat isa na kung anumang krisis, tulungan mo kami i-handle ito ng tama, spiritually, hindi konting kibot nagtatampo. Tulungan mo kami, Lord, i-handle, Ama, ang mga crisis na ito. Makita namin si Kristo sa krisis. Makita namin, Lord, na in the midst of all this, hindi mo kami talikuran, susukuan. Lagi mo kaming sasamahan. All the way, Lord. Hanggang sa matagpuan na namin kung saan kami mo inilagay specifically, Lord. Ama, salamat po. I-bless mo ang lahat ng nanonood. I-bless mo, Lord, ang lahat ng mga kapatid kong nandito ngayon. I pray today, Father God,
that you continue to bless them, Lord, mightily. Kung merong mga dinidig, hinuhukay, dinidiscover, sinisimulan sa oras na ito, let them find it, Lord, in Jesus' name. Matagpuan nila ang lahat ng mga desires na ito, ang lahat ng mga planong ito, Lord. Makita nilang lahat. Father God, thank you for healing. Thank you for the answers. Thank you for the miracle. Thank you, Lord, for the open space. Nilalagay mo ang mga kapatid. Maraming salamat po, Ama. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you so much, Pastor Herb.